Na kayo, maupo na po tayo at ihanda po natin ang ating sarili sa banal na gawain. Meron po bang mga bago? Wala pong bago? Tama po ba? Wala pong bagong dating? Hindi po, yung po ngayon lang po nagpunta. Wala po. Meron po. Doon po naman sa mga dati, kasi ang ibinahagi po sa atin ng ating Panginoon na tema ay dalawa. Para po doon sa mga dati na meron po tayong tema at para naman po doon sa mga bago, ipaliliwanag ko po mamaya. Yung pong mga dati na, sana po sumagot po kayo, no? Kasi madalas pong sabihin sa atin na pag tinanong kayo, pag tinawag kayo, ipagmalaki ninyo na kayo ay nakakilala na sa Panginoon. Ang tanong lang naman po ay napakasimple. Nung po bang pumasok kayo rito nakangiti po kayo o nakasibangot? Ano po? Nakasibangot po. Kasi po, ang sabi po, pagka daw po nakangiti, may nakamit na daw po yun. May tinanggap na raw po yun. Tama po ba? Pagka naman daw po nakasibangot, wala pa daw pong natatanggap. Ngayon po, talagang napakalapit na po at hindi na mapipigilan. Sino po ang may birthday? Malapit na po ang birthday ni? Okay po, malapit na po birthday niya. Ano po? Ilang araw po meron tayo sa loob na isang taon? 365, tama po ba, madam? 365 days meron po tayo sa isang taon. At tulad ko po, tayong lahat, ina-assume ko po tayong lahat sa araw-araw na tayo ay nagdarasal, meron tayong hinihiling. Tama po ba? May hinihiling tayo at karamihan po doon ko po ibinigay din. Amen po ba doon? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At dahil po tayo meron ng tinanggap sa Kanya, ang sabi naman po niya, birthday ko naman pwede bang ako naman ang bigyan nyo? Pwede bang ako naman ang regaluhan nyo? Pwede po ba yon? Okay po, doon po sa mga dati na, humihingi po ang ating Panginoon ng regalo, kahit isa lang. Pero yung regalo na pwede nating ibigay sa Kanya, hindi pwedeng mabili. Tama ba kapatid? Hindi po pwedeng mabili, hindi rin natin pwedeng ibalot. Alin-alin po ba yung pwede nating pagpilian sa dami ng pwedeng ibigay sa Kanya? Madalas po nating mapakinggan kay Apo yung pakikipagtotoo, pagpapatawad, pag-ibig, at kung ano-ano pa. Sana po doon sa mga ilang bagay na natutunan natin dito, bahala na po kayong magnilay kung ano po yung maaari ninyong ibigay sa Kanya bilang regalo. At doon naman po sa mga bago, na alam ko po na nakarating kayo sa lugar na ito, sa inyong tanging hiling. Bibigyan po kayo ng pagkakataon ng Panginoon upang ipahayag sa Kanya kung ano yung natatanging ninyo sa pagsapit ng Kanyang kaarawan. At para po sa unang magbabahagi, gusto ko po munang mabigyan pa ng masigit na lalim at susunod po ay magandang awit mula sa ating kapatid na si Tita Mirna. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Purihin at dakilain ang ating Panginoon. Salamat pong muli, Ama. Sa bawat araw, wala nang masambit ang labi, kundi pasalamatan ka, papurihan, parangalan, at tuwirang hilingin sa iyo ang pangunguna at paghahari mo sa bawat isa sa amin. Salamat po, Ama, sa dakilang araw na ito.
sa magandang katanungang mula sa iyong Espiritu. Loobin mo po, Ama, na ang bawat tatawagin mo at titindig sa harapan ay maging kalugod-lugod ang pagtugon at maging kalugod-lugod kung ano nga ang marapat na maialay sa iyo. Salamat po, Ama. Buhay po ang Diyos! Habang nagpapaliwanag po ang ating mahal na facilitator, sabi ko sa sarili ko, ano kaya ang tema ng kapatid? Napakaganda, ano po? Pinaliwanag niya muna bago niya sinambit yung kung ano nga po kaya yung mairirigalo naman natin sa Panginoon. Ganun po ba? Kung ano yung maibabalik natin sa Kanya. Kasi po, tayo sa sarili natin, napakarami na niyang regalo sa atin. Ano po? Una, ano yung pinakami na regalo sa atin ng Panginoon? Ano po yun? Yun po araw-araw, pag niloloob niyang ako'y tumindig sa harapan, buhay. Amen? Buhay na pahiram. Napakabuti niya. Lakas. Sigla. Na sa bawat araw, yung buhay na yun ay nais nating mapahalagahan sa Kanya. Na dahil sa buhay na yon, yung mga regalo niya ay nakakamta natin. Dami nga pong regalo ng Panginoon. Yung ating mga pananaw. Nasisilayan natin yung magandang kalikasang handog ng ating Panginoon. Amen? Yung ating mga kalakasan. Araw-araw nakakahakbang ang paa natin patungo sa dakong ito. Amen? Yung ating mga pandinig na sa bawat araw nakaririnig tayo ng kanyang mga banal na aral, kanyang mga banal na salita, sa pamamagitan ng regalo niya sa atin. Sino po ba yung napakainam na regalo sa atin ng Diyos? Di po ba ang ating mahal na Apo Kunching, na sa pamamagitan ng kanyang katauhan, ay nakaririnig tayo ng mga aral ng Diyos. Sapagkat, kung paano nga ang katanungan ng kapatid, sino ba yung mga bago? Sino ba yung mga dati? Sa ganang aking pagninilay, okay lang po ba anak, nagbabahagi ako, bagamat tinawag akong umawit, ano po? Bago, luma, dati, noon pa. Ganito po yun, sa ganang aking pagtatanto, ako po matagal na rin po akong, kumbaga'y pinadama ng Diyos, nakilala ko siya. Subalit, pag may mga tumitindig na bago sa harapan, good listener din po kasi ko, naririnig ko po dun sa mga nagpapahayag, ang lalalim. Amen po. Umaagos ang luha. Tingnan niyo po, kinikilabutan po ako. Di ba anak, kinikilabutan ako. Ang lalalim. Sapagkat, hindi nga po dun sinusukat yung katotohanang matagal ka na dito, bago ka. Talagang kapag niloob ng Diyos na maramdaman natin siya, napakarami niyang regalo sa atin. Kaya sarap maramdaman ng Diyos. Ano po? Ito po, bawat himay-may ng kilabot, inaangking ko pong siya ito. Sa akin po, yung mga regalo niya, kagalingan. Sa unang buhay, lagi kong pinagwawagay-wayan yung kagalingan ng katawan kong nakamtan. Subalit, sa pagtityaga niya sa akin, bandang huli, naramdaman ko rin na yung kaluluwa ko pala, pinagaling niya na. Isa po yun sa pinakamaigting na regalo sa akin ng Panginoon. Hindi man po ganap na puspos ng kabutihan, minsan may kahinaan. Naroon na po sa damdamin natin yung naramdaman natin siya'y buhay, siya'y kumikilo sa ating buhay. Ako'y naniwala, ako'y nagtiwala na buhay siya. Ang dami niyang regalo. Na sa dating buhay, walang kapayapaan, walang kapanatagan. Subalit, sa walang sawa niyang pagbibigay at pagririgalo, natimo rin po sa puso. Amen?
Hindi lamang po pala yung kagalingan ng katawang lupa ko yung dapat kong sa tuwin ay ipagpasalamat bilang regalo niya sa akin, hindi po pala. Kung hindi yung paghaplos niya sa damdamin ko na sa tuwin na pala, yung bawat paggalaw ng katawan mo, maramdaman mong yun ay isang maigting na regalo sa atin ng Panginoon. At ang lahat ng nakamtan kong regalo na yon, ipinagpupurit, pinagpapasalamat ko sa Diyos sa katauhan ng kanyang kinalugdan ng ating minamahal na Apo Kunching. Alam niyo po mga kapatid, maging dito o maging sa paghayo, lagi po akong nananabik na makinig ng mensahe ng Banal na Espiritu. Patid ko po kayo rin. At sa katauhan ng mahal na Apo Kunching, naririnig ko po lagi niya pong sinasambit pag nakadaloy ang Banal na Espiritu. Huwag sa tuwina ay papurihan at pasalamatan ng kanyang katauhan. Naririnig ko po yan. Yung pong huling misyon namin sa Candaba, pinalad po akong mapasama. Huwag sa tuwina daw po ay sambitin ng pasasalamat sa anak na kinalugdan. Subalit, paano nga po natin mapipigilan ang ating sarili? Amen po ba? Napasalamatan ang katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching. Gayong sa aking katauhan ay katotohanang naramdaman ko ang pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapakilala niya, pagpapakilala ng mahal na Apo, ng Banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo sa akin, ng kabutihan ng Diyos. Kung paano pinagninilayan ko po, pinagtatanto ko po, kung hindi dahil nakilala ko ang Diyos, na siya ay may magagawa, nasa na nga po kaya ako sa samot-saring bukol na tumubo sa katawan ko? Pinatunayan po niya na nung mga panahong di ko siya kilala, nabiyak ako sa tiyan ilang beses po. Subalit, sa kapahintulutan niyang bukol sa aking kanang dibdib, doon ko na po siya naramdaman, doon na po siya nagpadama, doon ko na po siya nakilala. At doon po, sa paniniwala ko, sa pagtitiwala ko sa Kanya, ay pinagaling niya ang aking bukol sa kanang dibdib sa pamamagitan ng pagpapaunawa niya sa akin na kapag ako'y nanalig, ako'y umangkin at nagsabuhay ng Kanyang mga banal na aral. Ako'y gagaling. Ako'y pagagalingin ang aking pananampalataya. Kanino ko po narinig ito? Bumaba po ba ang Ama sa aking tabi at sinabi sa akin na kapag ako'y nanampalataya sa Kanya, ako'y gagaling? Noong mga panahon po na yon, hindi ko po maramdaman yung bumubulong. Yung pong bumubulong sa ating isip. Amen po ba? Hindi ko po yon alam. Basta ang alam ko po, noong mga panahon na yon, gusto kong gumaling ang aking karamdaman. Subalit, punong-puno naman ako ng pag-aalinlangan. Talusira, kumbaga. Na habang ako'y dinadampian, hinahaplos ng Espiritong Banal sa katauhan ng mahal na Apo, sa kabila ng nararamdaman kong may ginhawa, nagtatanong pa rin po yung isip ko. Wala yung ganap na pagtitiwala sa Diyos. Kaya po mga kapatid, nang dahil ngayon sa buhay ko, nararamdaman ko na po siya, matagal na buhay siya. Ano po kaya yung maibabalik ko na mga regalo sa Panginoon? Hindi po ba ang maibabalik ko sa Kanya ay yung magtiwala akong ganap, manampalataya akong ganap, hilingin ko sa Kanya na patuloy nawa akong makasadsad, makapagtibay hanggang sa wakas, hanggang sa huling himaymay ng buhay ko. Yan na po yung hinihiling ko ngayon, sapagkat ang kagalakang nararamdaman ko sa puso ko ngayon ay hindi lamang yung mga regalo ng Diyos sa akin, kung bakit unti-unti ay binabago niya. Hindi man po, sabi ko nga po, walang ganap, walang ganap kundi ang Diyos. Sa sarili ko po yung nararamdaman ko halos sa bawat araw nga po kapag pinahintulutan ka ng pagsubok. Di po ba kayo din po ba? Minsan sa mga
alaga mo o maaring sa mga anak mo, nandun po yung bigla ka na lang dadaluhungin ng kalaban. Subalit ang kaibahan po ngayon, sapagkat ang mithiin natin sa buhay ay makapagregalo naman tayo sa Diyos, nandun na po yung pagtitimpi. Salamat, anak. Andun na po. Unti-unti na po na nararamdaman ko na sa pagmimithi kong makapagregalo naman ako sa Diyos. Makapagbalik naman ako sa Kanya ng regalo. Napakabuti ng Panginoon sapagkat hindi salapi ang iririgalo ko sa Kanya sapagkat wala akong iririgalo salapi sa Panginoon. At maging ang ating Panginoon ay hindi hihingi ng salapi bilang regalo natin. Kaya po ngayon sa puso ko, nagpupuri po ako sa Kanya, nararamdaman ko po yung gusto kong makapagregalo sa Kanya ng mga bagay na nawa ang bawat himaymay ng salita niya na walang sawang iniaalay niya sa atin sa bawat araw sa pamamagitan ng katapatan ng pagtupad ng ating minamahal na Apo Kunching ay maging kapaki-pakinabang sa akin at siguro po maging sa inyo rin. Ano po? Hinihiling ko po yan sa Panginoon sa bawat araw na kahit karakarampot ay patuloy na mairigalo ko sa Kanya yung tuluyan akong mabago, yung aking pagkabulusok ay patuloy na niyang ipagkaloob sa akin na mairigalo ko sa Kanya yung aking pagtitimpi, yung pag-ibig na makatotohanan, yung damdaming pananabik sa bawat araw ay nais kong patuloy na makarinig ng Kanyang salita. Yun po bang papasok sa tainga, sa kanang tainga, hindi po lalabas dito. Kundi pag pumasok sa tainga ko, papasok sa puso ko, dadaan sa isip ko, mananalaytay sa loob, sa buong katauhan ko, sa kaloob-looban ng katawan ko. At doon ay unti-unti kong maisabuhay ang mga kagustuhan ng Diyos para sa akin, para sa atin. At naniniwala po ako, yun po ay isang regalo na masasabi, mairirigalo natin sa Diyos. Amen po ba? Pagtitimpi, katapatan, at maisabuhay ko po yung mga bagay na ikagagalak ng Espiritu ng Panginoon. At sabi ko nga po, isa pang gusto kong mairegalo sa Diyos, nang dahil ako'y naniwala na sa Kanya, nagtiwala, nananampalataya, yung huwag sa tuwin ay humihiling ang puso ko. Huwag sa tuwin na ako yung humihiling. Ako yung humihingi. Ngayon po sa puso ko, hinihiling ko sa tuwin ay ipadama niya sa akin na ako naman yung magtanong sa Kanya. Na sa pagdulog ko, Ama, ano naman po kaya ipadama mo po sa akin, ipabatid mo po sa akin, kung ano naman po yung marapat kong magawa para sa iyo. Kung ano pa po yung dapat kong maialay sa iyo bilang regalo ko sa iyo. Napakasarap pong maramdaman, ano po? Nakakagalak din po na kapag nagbabahagi, may nagbabahagi sa harapan, may nasisilayan kang pumapatak-patak ang luha at namnam na namnam nila yung bawat nagsasalita. Kagaya po nung lagi kong naririnig sa ating Mother of the House, ang pagtalima sa Panginoon, ang paglilingkod sa Diyos, ay pakapalan nga daw po ng muka. Hindi pakapalan ng muka upang ikaw ay mag-ulang hiya, kundi pakapalan ng muka. Ibig sabihin, huwag tayong mahiya. Sa literal na katagayong huwag tayong mahiya, ikaw ay walang hiya. Amen po ba? Subalit, ang katagang ito, kapag mula sa Espiritu, huwag tayong mahiya, huwag tayong mahiyang magbahagi ng mga bagay na makapagdudulot ng
inspirasyon o igting ng pananampalataya sa ating mga kapatid. Kagaya ko po, batid ko po napakarami kong kahinaan at pagkakasala. Subalit batid rin po ng Ama kung gaano yung pagsusumikap ko na makasunod sa Kanya. Kaya po mga kapatid, bago po ako tuluyang umawit, yun po yung nais kong irigalo sa Panginoon. Makapanahan ako sa Kanya at ang Kanyang banal na Espiritu ay makapanahan sa puso ko. Kasi po, kapag siya po yung nanahan sa puso natin, mararamdaman po natin kung paano tayo gusto at nais nating makapagbalik ng mabuting regalo sa Panginoon. Amen po ba? Napakabuti po ng Diyos kasi pangkaraniwan po kapag tinawag ako ng Ama, pinaaawit lamang po ako. Subalit ngayon nararamdaman ko po ilang araw na po na pinahihintulot niya na makapagbahagi po ako ng karampot. Kaya po mga kapatid, sa ganang akin, yun po yung aking mga nais irigalo sa Panginoon. Huwag akong panghinaan, huwag na po akong mawalay, huwag na po akong mag-alinlangan, huwag na pong magkaroon ng kuli-kuli sa isip ko na magkaroon pa ako ng tanong. At higit sa lahat, kung ano man ang alay at regalo sa akin ng Diyos, maging kontento ako sa buhay ko. Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos sapagkat ang kakontentuhan ay nakapagdudulot ng kagalakan. Kasi po, sa unang buhay, kapag hindi ka kontento, marami kang hinahanap. Ngayon po, nabubuhay ka ng marangal sa bawat araw, masaya ka, nagdudumali, ang mga paa mo, gusto mo makatungo ka na sa dakong ito at maging kabahagi ka ng gawain ng ating Panginoon. Kaya po, I believe na kapag hiniling natin sa Panginoon ang mga bagay na ito, walang hindi tayo makakamtan at ang mga regalong sa bawat araw, sa bawat sandali na iniririgalo niyo sa atin, higit ang buhay, ay masusuklian po natin ng unti-unting kaparaanan na mabuti. At naniniwala po ako na sa ating paniniwala at pagtitiwala sa Diyos, patuloy tayong maaakay sa Kanyang mabuting kalooban. Maraming salamat po. At ngayon naman po, maiksing awitin lamang po ito sapagkat napahaba po anak ang aking pagbabahagi sa A-flat po kapatid. Ito pong awiting maiksing ito. Thank you po, Daddy Ipo. Paborito din po ito ng ating minamahal na apo. Para po sa ating lahat at bago ko po makalimutan sa ating mga kapatid na walang sawang sumusubaybay through internet. Salamat po mga minamahal ko mga kapatid. Kay papalad yun, navivision po namin kayo. Talagang nakatitig po ang mata ninyo sa pagsubaybay sa gawaing pangkabanalan na handog ng Ama sa ating lahat sa pangunguna ng ating minamahal na Apo Kunching. I believe for every drop of rain that falls, a flower grows. I believe that somewhere in the darkest night, a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come to show the way. I believe. Yes, I believe. I believe above the star, the smallest ray will still be here. I believe that someone in the great somewhere hears everyone. Every time I hear
a newborn baby cries, or touch a leaf, or see the sky, then I know why I believe. Every time I hear a newborn baby cries, or touch a leaf, or see the sky, then I know I believe. Thank you, Lord. Maraming salamat po, Ama. Naniniwala po kami na kapag patuloy ka namin kinilala, dinama ang kagandahang loob mo, ay patuloy kaming makapananahan sa iyong kalooban. Maraming salamat po, Ama. Amen. Maraming salamat po, Tita Mirna. Nanonood po sa kalamnan yung mensahe niya, tsaka yung ganda ng kanyang awitin, di po ba? Napakaganda po nung regalo niya. Sobrang ganda. Kung bawat isa po sa atin makakasunod dun sa regalo niya, siguro po baka pailan-ilan na lang yung magiging kasalanan natin. Ano po ba yung talagang napakagandang natandaan kong regalo ni Tita Mirna? Pagtitimpi. Pag yun po nasunod nating lahat, napakaganda po ng magiging pagtanggap sa atin ng ating Panginoon. Announcement nga po pala, bukas po, maaga pong magsisimula ang gawain sa ganap po na ika-12 ng tanghali at sa gabi po ay wala ng gawain. Sana po yung iba po na hindi naka-attend ngayon, masabihan po natin na maaga ang gawain bukas. Ayoko pong tumawag ngayon. Gusto ko po mag-volunteer. Yung mga gustong magregalo sa Panginoon. At sabi ko nga po, hindi naman po doon lang ang tema natin, ano po, dalawa. Healing. Doon po sa mga, talagang alam mo po yung talagang sabi nga nung mga matatanda, nagnobena ako, nagdebosyon ako, para sa bagay na yon. So binibigyan po tayo ng pagkakataon para sa ating tanging hiling at yung pwede nating irigalo sa Panginoon. Meron po bang gustong mag-volunteer? Wala po? Okay po. Kapatid, kung ano man yung gusto mong ipahayag, bibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon. Tinatawagan ko po si kapatid na Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Hindi ko po inaasahan ito. Ay, Panginoon. Ama, napakabuti mo. Nang ginawa mo sa akin. Dito man o sa malayo. Buong puso akong nagpapasalamat sa iyo. Ikaw ang number 1 sa akin, Ama. Buhay po pa ang Panginoon. Salamat po, Diyos ko. Nilalakasan ko lang po ang loob ko. May anak po akong may karamdaman. Ngayon po, nagpapasalamat ako sa Ama dahil linggo-linggo po yan nasasalinan ng dugo. Ngayon po hindi siya nasalinan, kaya nagmamadali siyang niyaya ako dito para magpasalamat sa ating buhay na Ama. Buhay po ang Panginoon. At kanina po, ako'y nagsimba sa pulong gubat. Hindi ko po inaasahan yun. May bata pong nagkumbulsyon.
hindi ko po sukat akalain na pati ako ay susunod sa mga tao. Yung pong bata ay maitim ang labi, nakatirik ang mata. Sabi ko po, bakit nagkaganon? Hindi ko po namamalayan na ako po'y sumusunod sa karamihan ng tao. Nasa loob po ako ng simbahan, ako'y lumabas. Tapos po'y, sabi ko po dun sa sa bata, Diyos ko, ano ang nangyari sa kanya? Sabi ko po, kataas-taasang Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, palayain mo po siya sa kanyang karamdaman. Napakabata pa po niya para makamtam ang ganitong karamdaman. Habang ginagawa ko po ang hagod ng hagod ako dun sa bata, nag-akala mo po ako isang manggagamot, pero hindi po ako manggagamot. Nag-akala mo po ako isang manggagamot na humahagod po ako sa batang ganyan. Mga ilang minuto po nabuhay yung bata. Sabi ko po doon sa magulang, dalhin nyo na sa doktor, baka ako kung mapano. Tapos po tumalikod na ako. May isa pong lalaki na nagalit sa akin. Sabi po niya sa akin, ako'y nanggagamot. Bakit mo ginalaw? Sabi ko, hindi ko siya ginalaw, pinahirang ko lang siya. Siguro po, akong ginawandaan ng Panginoon para makasurvive yung bata. Hindi po ba kay buti ng Panginoon? Nabuhay muli yung bata. Yun po ang aking patunay. Kaya po ako hindi nawawala ng pag-asa. Sabi nga po, lagi kong naririnig dito, ang Ama ay may magagawa. At madalas po, palagi po akong inaawitan ni Apo Kunching pag ako'y lumalakad. Hindi ko po alam kung bakit. Hindi po babuhay ang Panginoon. Kaya po ako'y nagagalak at narito ako sa harap ninyo ngayon. At napakarami po niyang ginawa sa aking kabutihan. Sabi nga po ay, hindi naman ako perpektong tao. Ako po'y inaamin ko nagkakasala. Hinihingi ko po ng kapatawaran sa Panginoon ang aking nagagawang kasalanan. Pero napakabuti po niya. Lahat po ng kabutihan, ipinagkakaloob niya sa akin. Kahit po yung anak ko may karamdaman, unti-unti po niyang hinahaplos at pinagagaling. At buong puso po akong nagpapasalamat sa Ama sa lahat ng kabutihan po niyang ipinagkaloob sa akin. At sana po tayong lahat magtiwala at manalig. At ang maiyaano ko po sa Ama ay buo pa po sana ang loob ko na magtiwala at manalig sa Kanya habang ako po ay may hininga. Yan po ang aking nais na gawin, ang buong pagtitiwala at pananalig sa Kanya. Buhay po ang Ama. Salamat po. Hindi ko po inaasahan ito. Salamat kapatid. Alam ng Panginoon ang iyong kahilingan. Magtiwala ka at baka kamit mo. Ngayon naman po, gusto ko pong tawagin ang isang kapatid natin na ilang araw ko pa lang po siyang nakikita. Alamin po natin at kung ano ang kanyang tanging hiling sa Panginoon. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ako sa ating Ama. May ginamit siya na para makarating ako rito sa kanyang gawain. Ang tanging hinihingiling ko po sa ating Ama na pagalingin niya ang aking anak. Nagpapasalamat ako at malaki na ang pagbabago sa kanya. Kaya hindi po ako makapaniwala na sa isang buwan po namin pagpapagamot sa ospital, nagpapasalamat ako at ginamit niya ang ating Apo Kunching na gamitin ng ating Ama upang ituro sa atin ang dapat gawin sa ating buhay. Kaya nung unang punta ko po dito, talaga pong naiiyak po ako at ang tanging hiling ko po, gumaling ang aking anak. Kaya nananalig po ako dahil yun po ang sabi ng ating Ama na manalig ka, magtiwala ka, at ibibigay sa atin yun ng ating Panginoon.
Kaya yun po ang tanging panalangin ko sa Kanya na bigyan niya tayo ng pananalig, paniniwala na yung bagay na ating hinihiling ay Kanyang ibibigay. Yun lang po. Salamat po. Salamat kapatid. Ngayon naman po, gusto ko pong tawagin ng isang napakatibay nating tagasunod. Wala pong iba kundi si kapatid na Marcos Pangilinan. Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Medyo yung isang kapatid ko po kasi ron, medyo masupresa rin din eh. Kanina pa po ako tinuturo-turo eh. Babalitan lang po ako sa mga nakaraan nung pong sa dati kong ugali noon. Ako po ay isang itim na tupa na ibinukod sa karamihan sapagkat ako po ay nagliwali o naglublob sa putikan nung panahon na yon. Ngunit sa takal po ng panahon na aking pananabasa sa pagpuputik, ay napatago ako rito sa lugar na ito, sanhi ng aking karamdaman. At simula po noon, mga bagay po na yon, ay unti-unti po na napakinggan ko ang mga banal na aral ng ating minamahal na si Apo Kunsing. At sa pamamagitan po ng mga banal na salita ng iyon ay unti-unti akong sinabon, hinugasan, pinaliguan ng kanyang banal na salita at muli po akong nanumbalik sa dating kaputian ng bilang isang tupa. At doon po, sa mga pagkakataon po iyon, hindi ko po ninanais na hiyambing ang aking sarili pa ngayon sa isang baboy naman na matapos akong paliguan, linisin, ay muling babalik sa dati kong lubluban. Ayoko na pong bumalik sa dati kong lubluban na noon po ay matagal ko ng panahon na pinagsawaan. Dumating po yung mga panahon na sa buhay ng isang tao ay nagkaroon din po ako ng isang kaalitan. Kaalitan na hanggang sa ngayon ay hindi ko mabigyan o hindi ko magawa na bigyan ng pagkakataong patawarin. Ngunit sa pamamagitan po ang ibinigay na pag-ibig sa akin ng Diyos, ang pag-ibig na walang takot, na walang kalakip na takot, sapagkat ang pag-ibig ay pinapawi ang pagkatakot. At ang natatakot ay hindi pagganap ang pag-ibig, yan po ang sabi sa kanyang salita. Kaya po nang ipagkaloob niyo sa akin ang pag-ibig na walang takot, ay nagkaroon po ako ng lakas ng loob na kausapin ang taong matagal ko nang hindi na pagbibigyan na sa aming pagkakaroon ng samaan ng loob. At iyan po ay isang malaking regalong ibinabalik ko sa ating Panginoong Yesus. At yung po mga bagay na yan ay hindi ko malilimutan dahil minsan pa sa buhay ko ay nagkaroon ako ng isang matuwid na pamumuhay na hanggang sa ngayon ay nais ko po sanang panatilihin. Minimithi ko po ang ugaling kababaan loob. At iyon po ay isa sa pinakamagandang regalo ko na ibabalik sa akin ng Panginoon. At meron po akong isang awitin na hinihanda para sa inyo. Mami, para sa inyo po. Aling puso kayang di tatangis
Kung nadarama mo'y sobrang pait, hanggang kailan kaya magtitiis sa dinaranas na pasakit? Ang kapalaran ng buhay ay may ligaya't kabiguan, at kung minsa'y nasasaktan, ganyan ang buhay. Sa awa at taba ng may kapal, kung matukat ika'y pagbubuksan, kung ang dalahi di makayanan, ika'y kanyang tutulungan. Ganyan ang Diyos kung magmahal, di nagtatangi kailan paman, manalig ka't makakamtan ang kahilingan. Aling puso kayang di tatangis kung nadarama mo'y sobrang pait? Hanggang kailan kaya magtitiis sa dinaranas na pasakit? Ang kapalaran na buhay ay may ligaya't kabiguan, at kung minsa'y nasasaktan, ganyan ang buhay. Salamat po. Maraming salamat po, kapatid. Bukod po sa regalo niya na meron siyang binati na matagal nang hindi na niya nababati, inawitan pa po niya ang ating Panginoon. Meron po bang nahimasmasa na gusto na talagang mag-volunteer? Magregalo naman po tayo sa Panginoon. Pwede po ba tayo magtaas ng kamay? Naku, mga nakayuko po Kapatid, ano ba ang dahilan bakit nandito ka? Ipahayag mo. Magandang umaga po. Mahiyain po ako. Naparito po ako. Kasi po dati pa po nila ako inaaya. May trabaho po ako . Noong pong nawalan po ako ng trabaho, kusa pong binulong po sa akin sa na sumama ka. Wala namang mawawala. Sumama po ako. Masaya po pala dito. Yung mga kasalanan ko po, naisip ko po lahat. Napakarami ko pong nagawang mali. Simula po nung ako'y bata. Nagsinungaling po ako. Nanloko ng mga tao. Pero unti-unti pong nababago. Dahil po sa Panginoon. Salamat po. Tingnan nyo nga po, kahit mahiyain siya, pero nakapagsalita pa rin po, Ibig pong sabihin nun, sa sandaling pagpunta niya rito, meron na pong pumapasok sa kanyang puso at isip. Tama po ba? Nakakatuwa naman po na marinig sa isang bata yung gano'n, Tita Lucy, ano po ba yung pwede niyong irigalo kay God? Palakpakan po natin ang Panginoon para kay Tita Lucy. Magandang umaga po sa ating lahat sa tanghaling ito.
Ano nga po ba ang aking mairirigalo sa ating pagdating ng ating Panginoon? Sapagkat mula po sa pagkabata ko, ako na yung niririgaluhan niya. Kung bakit po ako may buhay ngayon, sa Kanya po nanggaling. Kung bakit po malakas ang katawan ko, regalo niya sa akin. At inabot po ako ng ganitong edad na regalo pa din po niya sa akin. Ngayon po, ang sabi nga po ng ating kapatid na facilitator, ano ba yung mairirigalo ko naman sa kanya? Sa akin po, sa araw-araw na wala po akong masasabing magandang regalo sapagkat ako po ay sa dating buhay ko'y puno ako ng hinanakit, puot. Pwede ho ba nating irigalo yun yung nasa puso natin sa Ama? Hindi po. Kaya po ako, sa pamamagitan po ng pagpunta ko dito sa araw-araw, nagsusumakit po ako at nagsusumikap na makasunod sa Kanyang banal na mga salita. Sapagkat gusto ko po sa nalalabi kong sandali ng aking buhay pa ay makatugon sa Kanyang panawagan. Inihiling ko po sa Kanya na wag na po niya akong iwalay sa Kanyang piling. At nang sa gayon, sa Kanyang pagdating ay makaharap naman ako sa Kanya ng diretsa na ako ay may maisusulit na at may maipagmamalaki na mairirigalo sa Kanya. Ang tangi ko pong mairirigalo ay maging matapat, makatotohanan, na sumunod sa Kanyang mga banal na salita sa pamamagitan ng ating kinalugdan na Apo Kunching. Sa atin po pala, kailangan po sa bawat sandali ay laging nagbabantay. Ano po yung babantayan natin? Bantayan po natin ang kalaban sapagkat yan po nasa gilid-gilid lang natin, sa tabi-tabi. Wala pong isang iglap, pwede na niya tayong dayain. Pwede na tayong salingitan ng mga salitang hindi kalugod-lugod sa ating Ama. Sa araw-araw po na pagpunta natin dito, wag man po nating maisabuhay lahat ng binibigkas ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng kinalugdan na Apo si Kunching. Isa lang do po o dalawa na matandaan natin sa puso natin at maisabuhay natin. Yun po ay isang mahalagang regalo na sa ating Panginoon. Sapagkat sa araw-araw po, pag isa-dalawa na matatandaan tayo at magagawa natin, maisa sa buhay natin. Siguro naman po ay malaking bagay na yon sapagkat ano nga po ang ginagawa natin dito kung hindi natin isa sa buhay. Hindi ko po sinasabing ako'y ganap na isa sa buhay ko, subalit yan po ang pinagsusumikapan ko sa araw-araw na pagtungo ko dito. Hindi ko po pinapabayaan na hindi ako isa o dalawa man lang na maisabuhay ko sapagkat yan po ang pinakamimithi ko sa nalalabi ko pang buhay dito sa ibabaw ng lupa.
Yan lamang po at magandang umagang muli. Salamat po, Tita Lucy. Pagsasabuhay ang kanyang regalo. Ngayon naman po ay tawagan natin ang ating kapatid na mag-aalay ng isang awit, si kapatid na Annalyn Bunso. Palakpakan po natin ang Panginoon para sa kanya. Muli po ay isang mapagpalang umaga sa tanghaling ito. Regalo. Napakasarap pong tumanggap ng regalo. Ano po, sa bilang katauhan, lalo tingit kung ito ay nakabalot pa. Ano po, parang nakaka-excite, nakakagalak. Makatanggap lalo tingit pag nakita mo yung loob ay tuwirang gustong-gusto mo pala. Ganon po magregalo ang ating Panginoon. Ano po, hindi mo na-expect na yung palang pinakagusto mo ang siyang ibibigay niya sa iyo. Yung the best. Amen po ba? Kaya po, sa buhay, taglay, ano po, napakarami na pong niregalo sa akin ng Panginoon. Una-una ang buhay na pahiram niya sa akin, na magpasa hanggang ngayon ay ilang taon niya na akong pinairam. Ano po, 39 years na po akong binuhay dito sa mundong ito. Napakaraming mga biyaya at pagpapala na patuloy niyang ibinibigay. Napakarami po. Ano po, hindi na po mabilang. Ano po, pati yung mga kagalakan, yung kalumbayan, lahat-lahat na. Sapagkat yun po ay sangkap na kakibat po talaga sa buhay na pagdaraanan ko. Kaya po, ano naman kaya ang may regalo ko sa kanya bilang ganti sa lahat ng kanyang kabutihan? Marahil yung pahiram niya na tinig, ano po, maaari nating ipagkaloob sa kanya o maaari ko pong ihandog sa kanya. Yung kalakasan na patuloy niya ibinibigay upang siya ipaglingkuran at kilalanin pa ng lubusan sapagkat bagamat isang lingkod po ako, nanduro pa rin po ang mga kahinaan. Ano? Kaya hinihiling ko na rin po bilang regalo sa kanyang kaarawan na ginuguntita natin itong Kapaskuhan. Yun naman po laging sa tuwing hinihiling ko sa kanya, ano po, tuwing mag-anniversary, di po ba pagkakuan, pipikit tayo ng Panginoon o ang banal na Espiritu na humiling tayo ng 5, di po ba? Kasamot na po doon yung, yun nga, katatagan, na yun nga, patuloy siyang mapaglingkuran at huwag malay sa kanyang piling at maging marapat sa kanyang paningin. Ano po, ang makagawa ng mabuti sa aking kapwa. Tanging ang Diyos ang kababatid ng laman ng ating mga puso at ng ating kaisipan, kaya tuwiran pong sa Kanya natin ipagkatiwala ang kalat-lahatan. Bilang tinawagan mag-alay, magpuri sa ating Panginoon, ito po ang mayahandog ko sa Kanya bilang regalo sa Kanyang kaarawan. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of a dear Savior's birth. Long lay the fall, it seems never morning till He appears and the soul felt its fall. At the real of heart, the weary world rejoices, for yon the place a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices on night divine. Oh, my, when Christ was born,
all night divine, all night divine. Fall on your knees, oh, hear the angel voices of night divine, oh, night when Christ was born. All night divine, all night divine. Soon heaven came down in a sheaf of lights, and nothing appeared of this paradise except golden angels who sweetly sing. In the start eternally, silent night, holy night, holy star, holy bright, around the ocean, water and child. Holy King, one song, tender and high, sleeping heavenly peace, sleep in heavenly peace. Heaven in a sheep of lights, and nothing appeared of this paradise except golden angels who sweetly sing. In this child eternal King. Maraming salamat po. Napakabuti po ng ating Panginoon. Amen po ba yon? Tayo lang po ang nagkukulang kung paminsan ng pagtitiwala. Amen po ba? Sapagkat pag nanduroan ang mga kahinaan natin, nanduroan po yung pagkalugmok ng ating pangatawan, ng ating damdamin, ng ating kaisipan,
nanduro na yung panghihina na patuloy na lumaban sapagkat nga po bilang katauhan nanduro ng kulang ang pagtitiwala natin sa Panginoon. Kaya po sa tuwi na po ito po ang hinihiling ko sa Kanya. Maraming salamat po at muli po ay binigyan ako ng pagkakataon upang siya ay maalaya ng papuring awit sa ating pong Panginoon. Maraming salamat po. Maraming salamat kapatid. Ang Malaanghel Muntinig ay talagang regalo, masasabi nating regalo mo sa Panginoon at regalo din niya sa iyo. Ngayon naman po, gusto kong ipakilala sa inyo, pero kilala naman po nating lahat eh. Ang gusto ko lamang pong introduction sa kanya ay ito. Napaka-special niya kay God. Napakaraming, nung maghulog ang Panginoon ng regalo, para ba ang nakasahod sa kanya bilao, payong, napakarami po. Napakaraming ibinigay sa kanya ng Panginoon. Merong special na gift na ibinigay sa kanya si God na hanggang ngayon, nasa kanya pa rin. Pero ang topic po natin, ang tema po natin, ano naman yung maibibigay niyang regalo sa Panginoon. Palakpakan po natin, walang iba kundi ang ating Mother of the House, si Mother Maris. Purihin ka, Ama, dakilain ka, na sa bawat araw ay patuloy nagpapadama, sa dako mong banal, ikaw ay buhay, sa pamamagitan ng iyong kinalugdan, kami iyong inaaralan, upang makamta namin ang regalong walang hanggan, ang iyong Espiritong banal na sa amin ay tanglaw. Nawa ang mga kapatid ko at mga anak mo na tinawagan mo sa araw na ito ay makadamang lubos, at maipadama rin sa iyo ang tunay na regalo na nasa mo. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, dakilain ng ating Panginoon. Nadala po ako sa awit ni Bunso. At kanina po sa pag-awit ni Nanay Myrna, yung I Believe. Sabi ko nga, bakit ako naluluha? Luha ng galak. Nasabi nga, isa po ako dun sa mapalad na nakasalo ng lahat ng regalo ng Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Habang umaawit po si Bunso, at ako po ay nakapikit, ito po yung binabahagi sa akin ng Banal na Espiritu. Anak, ituran mo sa mga kapatid mo kung paano ang mga reaksyon nila na bilang pagkatao sila ay nakatatanggap sila ng regalo. Ano ba ang reaksyon ng tao kapag kapwa-tao magbibigay ng regalo? Kapag alam mo na ang niregalo sa'yo galing lang sa bangketa, ang sama ng mukha mo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Ito lang, yun ang salita ng tao, ito lang. Mura lang to eh. Amen? At sabi pa nga ng ating Panginoon, sa Kanya, kapag nagbigay ka ng regalo, kahit sabihin nating napakaliit na ginawa mo sa kapwa mo, wala siyang kondisyon. Ang saya-saya niya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Kaya sa pagkakataong ito, wala po akong mairiregalong material dahil hindi naman kailangan ni God yun. Dahil lahat ng material sa Kanya nagmula. Subalit, sa tuwid na po ay dinudulog ko po sa Kanya na ang puso ko'y wag nang mabihag pa ng iba. Amen po ba yun? At yun po yung mairirigalo ko sa Kanya, ang puso ko, ang katapatan ng puso ko. Sapagkat, sa bawat araw, simula nung natungo ako sa dakong ito, ano man ang sinasambit ng tao, kagaya ng sinabi ni Nanay Myrna, sa akin po nagmula yon. At narinig ko rin po yan sa isang pare, kung paano siya nag-homily, yung tinatawag na pakapalan ng mukha. Alam niyo po, kung bibigyan niyo po ng positibo, bakit ko po nasambit yun? Kawawa po ang mga lingkod ng Diyos sa mata ng tao. Amen? Bakit po kawawa? Kinakawawa. Paano? Paano kinakawawa?
gumagawa ka na ng mabuti, ang ireregalo pa sa'yo ay masama. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Kaya, sa dakong ito, salamat. May isang apo kunching na matibay, na tumatanggap sa lahat ng gusto ng tao. Amen? At kami po bilang mga alagad, dahil ang nagregalo po sa amin ay hindi tao, kundi ang niregalo po sa ating lahat ay ang banal na Espiritu, at sa katawan nating mahal na apo kunching ay nagniningning na tinanggap nating lahat po ng pagpupula ng tao, tinatanggap po namin lahat. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo, walang sakit. Walang sakit. Lamang, kapag may gusto po kayong irigalo o sino man na gusto magregalo po sa amin ng masakit na salita, wag na po natin idamay si God. Amen? Wala po siyang kinalaman. Walang kinalaman si God sa ginagampanan ng bawat isa kung mayroon man po kaming pagkakamali. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Dahil, sabi ko nga, wala akong regalo kay God kundi ang puso ko. Totoo po yun, mga kapatid. Simula po nang naakay ako sa dakong ito, yung pagiging matapat ay patuloy ko pong sumakitan na tupdin. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa ating Diyos. Sapagkat wala naman po makapagsasabi na matapat ako o matapat kayo, kundi tanging siya lamang. Subalit ikaw na tumutupad at gumaganap, makakatarok ka at mababatid mong tapat ka sapagkat kaya mo ginagawang mabuti dahil sa Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Subalit sa kabila po ng lahat ng yon, andun pa ang regalo po ng tao na hindi nakakaunawa sa paglilingkod ng totoo sa Diyos, hindi po maganda. Amen po ba yun? Mga kapatid, bakit ko po ito binahagi sa inyo? Totoo po yun. Ang regalo sa akin ng Panginoon, hindi material. Kundi, mula nang inakay niya ako sa dakong ito, doon po siya lubos nagpakilala sa akin, na mula pagkabata pa, ay hindi na po pala niya ako kinalimutan na regaluhan. Amen po ba yun? Ano pong nirigalo niya sa akin? Tunay na pag-ibig. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat ang tunay na pag-ibig ng Diyos na aking nadama, higit lalo sa dakong ito sa pamagitan ng mahal na apo kunching, yun po yung nagniningas sa aking puso. Nasabi ko nga, kung bilang pagkatao lang, sa bawat nakakamtan, na ginagampanan at ginagawa ng tao, sa bawat nasisilayan na ginagawa ng tao, wala pong titindig sa harapan para ipaglaban ng Diyos. Amen? Kundi, hindi na anak. Kaya po kami nakakatindig. Kaya po kami nakakatindig sa harapan sapagkat nagsusumakit po kami na sa pamamagitan ng ating mahal na apo kunching yung regalo na ibinaba sa kanya at binahagi na naman kaming lahat, tayong lahat, ay wag mapingasan na muling ibalik sa Diyos at yun na yung puso ko na maibabalik ko sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo. Bakit po? Sapagkat ang kamay ko'y maaaring magkasala. Hindi pwedeng, maaaring hindi siya magiging matapat. Ang pagkamay ko lang, ibabalik ko sa Diyos. Dalawa ang pwede niyang gampanin. Pwede siyang magnakaw, pwede siyang magbigay. Ang puso din naman, pwede ring dalawa. Pwede siyang maghinanakit, pwede siyang magmahal. Subalit simula po nung natuntun ko po ang dakong ito at nakilala ko po ang mahal na apo at nakarinig ng mga aral ng ating Panginoon, yung puso ko po na yon, hindi ko na po pinabibisita kay kalaban. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Sapagkat, madalas po yung dumadalaw si kalaban, lalo na't puso nyo ang target niya. Bakit ano po ang dinadama ng puso? Yung puso na pagdaramdam, nagagalit, naiinis, hindi mo ito maisusulit sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Manaka-naka, dumaratal bilang pagninilay, ano po, makaramdam ka ng lumbay. Subalit, binibigyan pa rin po ng positibo ng ating Panginoon na pahayag, anak, bakit ko pinahintulot sa inyong malumbay kayo? Sapagkat yan ang katotohanan, nalulumbay rin ako. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Mga kapatid, ang puso ko ay isa lang. Hindi maaari maging dalawa.
At ang puso ko na iniririgalo ko sa Diyos, ayoko malito. Amen? Kaya hindi siya pwede magmahal ng marami. Buhay po ba ang Diyos? Kapag yung pagmamahal na sabihin natin na gusto ko ito, gusto ko lahat ito, gusto kong tunguhan ito, hindi po eh. Kailangan tapusin mo muna yung isa para hindi komplikado ang isip mo sapagkat magkaugnay po yan eh. Kaya kapag binigay mong regalo sa Diyos ang puso mo, kagaya ng puso ko na binibigay ko po sa Kanya, dahil walang kondisyon ng ating Diyos, kahit na pinakamura, pinakamaliit na pagtupad, alam ko na nadarama ng Diyos ang paghahandog ko ng puso ko sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Totoo po yun, mga kapatid. Kayo po ba, yung mga puso nyo, kaya nyo na ibigay kay God? Amen. Tayo pong lahat, kaya na po natin ibigay kay God yung mga puso natin. Ang tanong, ano naman ang reaksyon ninyo kapag ang binigay na regalo ng Ama ay karampot lang? Masarap pa rin ano po, sapagkat hindi nga material ang kanyang binibigay. At kapag alam mong galing sa Kanya, wala ka nang sasabihin, kundi pasalamatan siya. Buhay po ba ang Diyos? Hindi gaya ng tao. Ano po? Titingnan ka muna. Pwede na ito kay kapatid na Marisa. Kahit sa ukay-ukay ko lang binili, mababaw lang kaligayahan nun eh. Amen? Kaya kapag gano'n ang ibibigay niyo po sa lingkod ng Diyos, sa mga lingkod ng Diyos, na totoong tumanggap sa Diyos, ang galak namin. Bakit? Sapagkat yung ginawa po nila, hindi namin kayang gawin. Amen? At magagawa rin po namin yon kapag ibinigay ng Panginoon ang atas na ibigay yon. Buhay po ba ang Diyos? Mahirap intindihin, ano po? Totoo po yun. Ang pagre-regalo po ay hindi lang seasonal. Ang puso po, iniregalo ko sa Ama araw-araw. Amen? Sapagkat, kung hindi po niya paghaharian at hindi ko po ipauubaya ang puso ko sa Kanya, ngayon din, hindi ako makakatindig sa harapan ninyo. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Sa loob na magsasyam na taon, na sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching ay nagpakilalang lubos ng Diyos sa akin at tinanggap ko po siya na buong buo. Kaagapay ang mga kapatid ko pong alagad, na binilang ko pong mga kapatid. Ang puso pong ito ay patuloy kong pinaiingatan sa Diyos. Sapagkat naranasan ko ng mapuot sa unang buhay, naranasan ko ng mainis, magalit sa mundo sa unang buhay, at ngayon po, kung paano niya akong pinulot sa basurahan at nirecycle, para siya'y paglingkuran, iniririgalo ko sa Kanya ang puso ko na huwag mabahiran ng ano paman, kundi patuloy na hinihingi ko sa Ama na pangalagaan niya ang puso ko para sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun, sapagkat hindi kayang gawin yun ng tao. Kapag naglaban na ang isip at puso mo, malilito ka na. Amen? Kailangan lagi ang pantay, ang pandama. Isip at puso mo, kailangan parehas. Sapagkat kung maglalaban na po yan, minsan mas madalas natatalo ang puso mo kapag inisip mo ang sarili mo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, ang pagkakataong ito ay isang paglalahad ng katotohanan. Batid ng Ama na kung paano ang regalo na ipinagkaloob po niya sa akin mula sa simula. At ang hindi ko malalimutan mga regalo niya ay ang mga sacrifice, ang mga tribulations, ang mga trials na pinahihintulot po niya sa akin, iyon ang pinakamasarap na regalo sa akin ng Diyos. Bakit? Sapagkat sa ganung kaparaanan, doon siya lubos nagpapakilala sa akin. Buhay po ba ang Diyos? Kung paano niya ako tinatawid at kung paano po niya ako inililigtas sa kapahamakan. At ngayon po, ang puso ko, dumaratal man na pinahihintulutan niya na muling alalahanin yung mga pagsubok at pagdalisay. Subalit, hindi nakasama ang puso na para magalit, hindi kasama ang puso para magtanong, hindi kasama ang puso para magsawa, kundi dahil sa Diyos
na siya'y tumupad sa aking buhay, ang puso ko inilalaga ko sa Kanya upang makatupad sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Nawa po, mahirap po yung gawin. Sa dati po, nung mga 5 taon pa lang po akong alagad, madalas ko pong kalaban ang puso ko. Subalit, nung nagpahayag na po siya na manindigan ka anak at magkaroon ka ng isang desisyon kung ikaw ay para sa akin. Simula po noon, sa puso ko po, anuman ang kaukulan na damdamin, hindi po nananaig ang bilang pagkatao. Kahit nakikita na ng aking mata, hindi po nananaig. Kundi patuloy na tumutupad, gaganap, sapagkat may tunay na nakakita, may tunay na kadarama kung ano ang puso na hinandog ko sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nawa po kayo, mga kapatid, kung mga minamahal, ang dakong ito ay banal at ang dakong ito ay dating place natin kay God. Ang dakong ito ay napakahalaga ng pakikipagtipan sa Diyos. Kaya kung sa tahanan niyo po ay lumisan po kayong may sakit ng kalooban, pagluwal po ng ating mahal na Apo Kunching, may ibsan po yun. Ipalinis po natin. Wala man kayong makitang walis or anumang panlinis, subalit sa pamamagitan ng salita, malilinisan kahit pinakasulok ng puso nyo, anuman ang nakatimo dyan, malilinisan sa pamamagitan ng mga aral. At yun po yung naging kaparaanan na sa dakong ito, ang una pong nilinis sa akin ng Ama ay ang puso ko. Para maihandog ko po sa Kanya ng buo, maihandog ko po sa Kanya ng malinis, at manakanakaman, dumaratalang bilang pagkatao. Subalit, mas malakas ang udyok ng banal na Espiritu kung paano ang maging totoo at magpakatotoo sa Kanya, sapagkat hindi siya pwedeng dayain. Kung ngayon din ay madadaya po ang kapwa na eto, subalit sa Diyos, kapag puso mo at isip mo ang ginamit mong pandaya sa Diyos, konsensya mo ang kalaban mo. Kaya sa pagkakataong ito, mga kapatid, yan po iwanan ko po sa inyo. Ipabasa po natin ang puso natin sa Diyos. At wag po natin pagsawaan na humiling sa Kanya, na ingatan ang puso natin. Sapagkat alam ko po na kaya pinakatago-tago yan para hindi mapakialaman ng iba eh. Amen? Ang kamay mo, maaaring putulin ng kapwa mo. Kung ikaw may karamdaman, kung nais mong ipagamit ang puso mo para pabuksan, pwede rin gawin ng kapwa mo. Subalit alam ko po na ang pusong ito ay tinago ng ating Diyos, hindi para kanino man, kundi para sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po makuha niyo po yung nais ko po ipahiwatig sa inyo. Hindi madali, subalit nagiging madali dahil may Espiritu Santo na regalo sa dakong ito na tinanggap nating lahat upang siyang tumupad at gumanap, upang makatupad din ang ating puso sa dapat. Kaya yun po ang binanggit ko po na mairirigalo ko sa Diyos dahil ang puso po natin hindi nagsasalita na kagaya ng bibig. Amen? Hindi rin siya pwedeng manampal na kagaya ng kamay. Hindi rin siya pwedeng humakbang na kagaya ng paa para tumungo sa kaligawan. Kundi andito lang siya, naka-steady lang siya. Na kung paano siya naka-steady dito sa ating dibdib, dito yung puso natin sa ating katawan, alam ko po ang ating Panginoon ay naka-steady din para tayo bantayan, gabayan kapag alam niyang ang puso mo ay sa Kanya. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you very much po, Mother. Napakadakila po ng regalo ni Mother. Ano po? Kasi yung puso po natin, sabi nga po, ang tao raw po, di po ba, sinasabi nila na, mukha namang ang sungit niya, mukha namang ang bait niya. Pero ang sabi nga po ng Panginoon, puso ang binabasa ko sa inyo. At yun po ang kanyang gift kay Lord. Kaya po napakadakila ng ating Mother of the House. Sapagkat sabi nga po niya kanina, iba
ang regalong tinagap niya sa Panginoon. At iba rin ang ibibigay niya. Nakakatanggap daw po siya ng regalo sa tao na minsan nagpapaluha lang sa kanya. At yan po ay nasasaksihan namin bilang kasamahan namin sa bilang alagad na nasasaksihan po namin na kung minsan lumuluha si Mother. Pero sabay po nung pagpahid ng kanyang luha na yon, ang pagpahid na rin ng kanyang mga hinanakit. Ganun po ang kanyang puso, ganun kalinis ang kanyang puso. Ngayon naman po ay gusto ko pong tawagin ng isang kapatid natin na taga Malayo na alam ko po, natatandaan ko po noong birthday ni Apo Kunching. Kung di po ako nagkakamali, ay napakalakas ng ulan. Pero yung grupo po nila, nakarating dito. At sa pahayag pa po niya, sabi niya, pinigil na nga kami nung mga taga ron sa amin parang barangay po yata yun. Ang sabi po huwag na kayong magbiyahe. Napakalakas ng ulan. Pero hindi raw po sila nagpapigil. Alamin po natin kung bakit. Palakpakan po natin ang kapatid na Nora. Magandang umaga po sa inyo sa tanghaling ito. Ito po naganap sa amin yun noon. Tingnan niyo po ang hiwaga ng Panginoon. Regalo. Napakarami ng regalo ang ibinigay sa akin ng Panginoon. Regalo, kagalingan ng aming mga karamdaman, kami mag-anak. Lalo tigit ang aming kaluluwa at aming lupang katawan. Araw-araw binibigyan niya kami ng regalo, kahit kayo. Binibigyan niya kayo ng regalo araw-araw. Alam niyo ba yon? Kung ano regalo? Na imumulat niyo ang inyong mga mata araw-araw pagbubukang liwayway. Na ididilat niyo ang inyong mga mata. Pero kayo ba'y nagbanggit ng pasalamat sa ating Ama? Na Ama, salamat po, muli ko na imulat ang aking mga mata at muli ko na silayan ang lahat ng gawa mo para sa aming mga tao. Sa makatwid, araw-araw may regalo sa atin, ang mahal na Ama. Ang ating mata, na pagmulat natin, nakikita natin ang lahat ng bagay na ginawa niya para sa atin. Ang muli niyang pagpapahiram sa atin ng buhay sa araw-araw. Muli natin na igagalaw ang ating mga kamay, ating mga paambuo nating pagkatao. Subalit, tayo ba'y nagpasalamat sa umaga? Tayo ba'y nagsalita na, Ama, maraming salamat sa iyo. Muli na igagalaw ko ang aking buong katawan. Salamat at muli mo akong pinahiram ng aking buhay. Nawa mga kapatid, pagmulat ng ating mga mata, banggitin natin ang mga katagang salamat. Isang bagay na yon ay katutuwa ng ating Ama, na tayo mga anak niya ay marunong magpasalamat sa Kanya, sapagkat sa ating pagpikit ng ating mga mata, sa ating pamahinga sa magdamag, siya ay hindi na mamahinga. Pinapatnubayan niya tayo, binabantayan niya tayo sa magdamag. Ano pa regalo binigay sa atin ng ating Ama? Ang kalakasan ng ating kaluluwa. Binigay niya yon. Nung araw sa dati kong buhay, totoo na yung nabanggit ng mga kapatid ko na tungkol sa puso. Talagang ang puso ko, talagang mapagtanim ng galit sa aking kapwa-tao. Subalit, magmula nang matuntong ako dito, at narinig ko ang pahayag ng mahal na Ama sa pamagitan ng kanyang kinalugdan kay Apo Kunching. Ang hinanakit na nasa puso ko, unti-unti ay nawawala. At natuto akong magpatawad, mahirap magpatawad, totoo ay naamin ko. Subalit ako ay natuto. Sapagkat naniniwala ako na pag hindi ako nagpatawad, hindi ako patatawarin ng Ama. Napakarami ko rin kasalanan, bakit hindi ako magpapatawad? Paano ako patatawarin kung hindi ako magpapatawad? Ang tanging maireregalo ko sa mahal na Ama, sapagkat araw-araw binibigyan niya ako ng regalo, minuminuto sa aking buhay. Ang tanging maireregalo ko ay ang pananalig sa Kanya, sa salita ng mahal na Ama. Sapagkat sa pamagitan ng Kanya mga salita, nabubuhay ang aking puso at kaluluwa. Sapagkat sa pamamagitan ng Kanyang salita na pananaligan ko, siya ay nagbibigay ng liwanag
sa aking buhay dito sa ibabaw ng lupa. At sa aking paglalakbay sa daigdig na ito, ang kanya rin mga salita ang aking kasama sa kanyang paglalakbay. Bagyuhin man ako, lindulin man ako ng maraming problema sa buhay ko. Pag ako'y nagawi sa lugar na ito, nawawala iyon, gumagaan ang aking kalooban. Huwag niyo isipin na kaya narito ako ngayon. Nalulumbay ako, may problema ako, nililindol ako ng bagyo at problema. Hindi. Sabik na sabik ang aking puso at isipan at kalooban na makarating na muli dito. Gustong-gusto ko halos araw-araw narito, subalit hindi pa panahon. Alam kong darating ang panahon na yon na sa loob ng 1 linggo, ilang araw ako mapupunta rito. Alam kong darating pagkakalob ng mahal na Ama. Sapagkat sa pananalig ko sa Kanya mga salita, maraming mga bagay ang nababago sa aking buhay. Marami din akong natutulungan na basahin mo ito sa banal na kasulatan. Yan ang salita ng Ama. Sapagkat ang Ama pa rin ang tikit ko sa aking buhay. Sapagkat nananalig ako sa Kanyang salita na ako ang daan, katotohanan at buhay. Makakarating kayo sa Amang dakila sa kaharian ng sa kalangitan sa pamamagitan ko. Kaya nananalig ako sa Kanyang salita. Ang pananalig ng salita, Kanyang mga sinasabi sa mga tao at sa Kanyang mga anak, ay dapat itanim natin sa ating puso at isipan. Sa Pasko ito, ang tanging ko maireregalo din ay yung bagay na yun. Ang pananalig at pananampalataya na hindi ko iwawalay sa aking puso kailan paman hanggat ako'y nabubuhay sa daigdig na ito na aking ginagalawan. Tanging yun na maireregalo ko sa Kanya at ang pagmamahal, pagtitiwala sa bawat salita Niya na binibitiwan sa atin sa pamamagitan ni Apo Conching na kinalugdan. Yun ang nagbibigay kalakasan sa buhay ko at sa lahat ng mga tao. Nawa, isipin natin ang pinakamahalagang regalo na ating may bibigay sa mahal na Ama. Huwag tayo magdalawang isip na baguhin ang ating puso at damdamin sa pagmamahal sa ating kapwa. Pag minahal natin ang ating kapwa, minahal na natin din ang ating Panginoon. Siya ang ating pag-asa. Siya ang lahat na ating kanlungan sa ating buhay na ito. Marami pong salamat. Magandang umaga sa inyo. Maraming salamat po, kapatid na Nora. Ngayon naman po ay ang tagal po natin siyang hindi nakita. Siya po isa sa kapatiran na talagang napakarami na binigay na regalo sa kanya ni God. Napakarami pong bonus, extension, material blessing, spiritual blessing, lahat-lahat na po yata. Tanungin po natin siya kung ano naman yung pwede niyang ibigay na regalo sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang kapatid na Isidora. Good morning. Nagulat ako dun . Good morning po. Magandang umaga po, Panginoon. Alam niyo po, nandun po ako sa loob, nakikinig. Wala pa akong nakatumbok kung ano regalo sa Diyos na ibibigay natin. Kasi po, kanya-kanya nga po tayong kaloob. Kaya lang po, napagnilayan ko na sa tanda kong ito, magsi-60 years old na ako, kailangan po maging tapat tayo sa sarili natin. Amen po ba? Kasi ang Diyos walang sawa sa karirigalo sa atin . Nararamdaman niyo po ba yon? Nararamdaman niyo pa ba yon? Salamat po. Hello, internet. Lahat ng tao internet. Kasi po ako, sobrang biyaya po. Siksik, liglig, at umaapaw.
Alam niyo po, naramdaman ko yun mula lang makilala ko si Apo Kunching. Palakpakan rin ng buhay na Diyos para kay Apo Kunching. Kasi po, hindi naman nagbibiro ang Panginoon kung ano yung imiminsahe kay Apo Kunching eh. Pag imiminsahe kay Apo Kunching, imiminsahe sa akin. Hindi po nagbibiro ang Panginoon. At sinabi man po ng doktor na 3 buwan lang ang buhay mo, sinabi ko naman banal na Espiritu sa akin, muli kitang palalakasin. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Sa kabila po ng mahigpit na pangangailangan, dahil leukemia nga po ang sakit ko, alam naman niya po yun na wala yung kagalingan. Amen po ba? Kasi pag ang cancer po kumapit sa dugo natin, all over, cancer ang lumalabas. Subalit po sa kabutihang palad po, si Isidora tumataba, si Isidora gumaganda, at higit sa lahat, si Isidora naging mabait. Lord, patawad. Lord, patawad. Kasi po, hindi po ako dati mabait eh. O, may mabait ba sa inyo dyan? May mabait ba? Wala sumasagot. Ibig sabihin, walang mabait. O, dapat sumagot kayo na mabait kayo o pinabait kayo ng Ama. Kasi yun lang po ang kailangan niya regalo. Kasi napagnilayan ko po kagabi hanggang kanya pagpunta rito na ang regalo may ibibigay ko sa Diyos dahil sinabi rin ng Diyos na walang makakapagpabago sa kapwa-tao kung hindi siya lang. Amen po ba? Kung mayroon kayong ipinagdadasal na tao, huwag kayong mainip, huwag kayong yung pang nauubusan ng pasensya. Kasi po, sa tulong at habag ng Panginoon na buhay, siya po magpapabago doon, hindi po tayo. Wala po tayong power para magpabago sa isang tao. Kamukha ni Apo,